May kakayahan nga ba ang Security and Exchange Commission of the Philippines na i-block si Binance dito sa ating mga internet provider sa Pilipinas? Pag-usapan natin yan. Now, according kasi dito sa nilabas na advisory ni Binance, guys, sabi dito, this is to inform the public that the online cryptocurrency exchange Binance is not authorized to sell or offer securities to the public in the Philippines. Ibig sabihin dito na characterize niya si Binance as securities. So, ano nga ba yung mga securities? Now, nag-research tayo guys, no? Kunwari magaling. Now, these are the different types of securities. Meron tayong debt securities, equity securities, derivative securities, and hybrid securities. Now, among these four, medyo familiar tayo dito sa derivative securities, right? Now, pag-usapan natin yan, basahin na lang natin yung derivative securities. Now, according din dito guys, no, yung derivative securities ay divided din into different parts, four main parts or four main types. Meron tayong tinatawag na futures, futures trading sa Binance. Meron tayong tinatawag na forwards. Hindi tayo masyadong familiar dito. Meron tayong tinatawag na options. Yes, merong options trading sa Binance. Meron din tayong tinatawag na swaps. And yes, meron ding swap sa Binance. So in short, no, according sa SEC or sa SEC, na recognize niya si Binance na may mga features ito na kabilang sa securities. Not all, hindi lahat ng features ni Binance ay kabilang sa securities. Yung may mga features lang, may mga options, may mga swaps, and kung ano-ano. In short, kung spot trading lang sana si Binance, no, kung wala yung mga other features na meron siya, hindi sana kabilang sa securities si Binance kung spot lang siya. Pero ang problema hindi napaka-wide ng range ni Binance, no? Kaya yun, na-identify nila si Binance na may mga securities, and because of that, na-breach nga, no, itong Securities and Exchange Commission dito sa Pilipinas. Alright? Now, according pa dito sa baba, basahin natin dito. On its website, Binance claimed to operate facilities to trade financial instruments and offers investment products including spot trading using leverage, no? Kasi pag may leverage na wala na, involved na siya dun sa securities. Kung spot lang kasi sana talaga, no, walang problema. Kaso may leverage na siya. Futures contract, options contract, cryptocurrency staking and services, and other initial coin offerings. So, etong mga different information dito na nakasaad mismo sa website ni Binance, yun yung pinagbasihan ng SEC para ma-identify nila na si Binance ay kabilang sa mga securities, which is wala nga tayong permit and na-breach nga yung mga laws dito sa Pilipinas, no? So, ganun. Kung wala lang sanang mga ganun, pwede pa sana si Binance. Kaso meron talaga guys. So in short, may basis siya kumbaga. Now, puntahan naman natin ngayon yung article na nilabas ni Bitpinas, no? May article kasi siya na ni-release kailan ito, no? November 29. So ano na ngayon? November 30. Okay, so sabi dito, the SEC stated that they will start working with the National Telecommunication Commissions to block access to unregistered exchanges. Now, in the afternoon of November 28, 2023, the SEC released an advisory versus Binance. Yun na nga yung nababasa natin, no? And at around 2 p.m., the SEC said that it has requested the NTC to block access to Binance within 3 months. Okay? Within 3 months daw na hindi maasikaso ni Binance yung mga dapat niyang asikasuhin and hindi ma-provide yung mga dapat i-provide, they will block Binance dito sa Pilipinas. Now, ano yung 3 months na yun? The SEC said that the 3 months is a grace period for people to take out their investment in Binance. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng grace period or binibigyan tayo ng time na mag-withdraw ng ating mga asset dito sa Binance according to the SEC, no? Kasi nga kapag hindi nag-comply, wala na. Kakausapin niyo yung mga NTC. Ano yung mga NTC? Yung telecommunication providers natin dito like Smart, Globe,
ano pa ba, Starlink, no? Kakausapin nila yan. And ayun na nga, sabi doon 3 months, no? Yun na nga, naglabas sila ng official statement. Okay, galing ito sa Bitpinas pa rin, guys. Ito, Bitpinas pa rin ito. And may nakalagay dito sa baba. I don't know kung nababasa nyo ito. No? Subukan kong palakihin. Ay, hindi ko na mapalaki. Pero sabi dito, all press release issued by the Securities and Exchange Commission are uploaded in the SEC website. To verify the authenticity of this document, visit www.sec.globe.ph. And i-search daw natin, no? So, I did, no? Ayoko kasing mag-depend lang sa isang article lang na ito na yung sinasabi. So, kailangan natin siyang i-research para malaman natin kung tugma ba talaga yung mga different information dito. So, check natin yung website na binigay nila. And ito na nga yung website nila, no? As of recording this video, November 30, 2023, no? Ang pinaka-latest pa lang, guys, na information na meron sila dito sa press release, ha? Okay. Sabi kasi dito, i-check sa press release. Ayan, press release. Kinopy lang natin itong yung link, no? And eto na nga siya. Ang latest dito, guys, is November 28, 2023. Ano na ngayon? 30 na ngayon, no? Kung sabihin na lang natin na na-delay ang pag-post nila dito, dapat delay lang ng isang araw. Pero ano na ngayon? 30 na ngayon. 28 pa lang itong nandito. Ibig sabihin hindi updated, no? And hindi ko alam, no, kung saan nakuha ni Bitpinas itong press release and kung saan niya to nakuha itong document na to. Kasi sa official website, okay? Take note, official website ito ng Securities and Exchange Commission, wala akong nakikita. Sa Bitpinas lang. Why? I don't know, no? Hindi ko alam kung saan nila nakita yan and hindi ko rin alam kung talagang legit and authentic ba talaga itong news na meron sila. I'm not saying na fake news. I'm just saying na wala pa siya dito sa official website nila. So, siguro sa mga susunod na araw, ma-update ito, no? Pero wala pa talaga. May date kasi na nakalagay dito sa release nila. Oh. Sabi dito, November 29. Pero dito wala pa rin, no? 30 na ngayon, wala pa rin. So, I don't know. And balikan natin yung tanong ko nung umpisa. May kapangyarihan nga ba talaga ang SEC na i-block si Binance sa Pilipinas? Now, tingin ko, guys, kapag may napatunayan nga ng paglabag si Binance pero hindi magiging ganong kadali yun, no? Kailangang dadaan sa tinatawag nating tamang proseso ng batas, no? Interviewing different entities na involved, no? Magbibigay ng statement si Binance, ipaprove ni Binance kung ano ba talaga siya, no? Kabilang ba talaga siya sa securities or what? Kung sakaling kabilang siya sa securities, then dapat siyang mag-comply ng mga ganito ganyan. And napakahabang proseso pa yan, guys, kung mag-a-approve yung NTC na i-block yung certain website, no? May isang abogado pa na nagsabi, if I'm not mistaken, kung tama yung pagkakaintindi ko, na dapat daw dadaan pa yan sa Kongreso. I'm not sure, pero yun lang yung pagkakaintindi ko, and correct me if I'm wrong, no? So yung 3 months na sinasabi dito ni SEC ay possible kapag napatunayan nga, kapag dumaan sa proper ruling itong kaso ni Binance. But as of now, itong advisory na nilabas ni SEC ay wala pang pangil as of now, no? And magkakaroon lang ito ng pangil kapag naglabas na sila ng tinatawag nating cease and desist order na tigil na talaga, stop na talaga ang Binance, no? But until wala pa yon, hindi pa mapipigilan ng SEC yung public kung gusto nilang mag-invest sa cryptocurrency or kung gusto nilang mag-invest sa Binance specifically, no? It's up to these people kung gusto nilang itaya yung pera nila dito sa Binance, no? Wala pang magagawa and wala pang pangil yung SEC about dyan. So, yun lang, no? So, abang-abang na lang tayo dito sa latest news natin dito sa SEC kasi nga developing story pa ito. So, yun lang. Information lang yung binibigay natin sa inyo and ugaliin na mag-fact check, no? Huwag tayong umasa lang sa isang source lang kasi, di natin alam kung talagang legit pa or hindi, no? I-fact check nyo rin itong video na ito. Ilalagay natin sa description lahat ng mga links na nilabas natin dito sa video na ito para kayo mismo ma-check nyo yun.
So thank you so much for watching. Have a great day. Peace out.